Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ng 4 na 4-star generals. Ang kanilang pagkadismaya, kanilang pagkondena sa ginawa ni Congressman Paduano, yung pagpakulong niya kay General Wilkins Villanueva. Ulitin ko, 4 na 4-star generals, 2 sa PNP, 2 former PNP chief, isang AFP 4-star general, chief of staff na naging Secretary of National Defense, at isang 4-star Philippine Coast Guard general o admiral. Grabe, ngayon lang ito nangyari. Dahil hindi nila matanggap yung nangyari sa kanilang kasamahan. Cavalier, yung isang matinong retired general na kagaya ni General Wilkins Villanueva ay ipinakulong lang ng dating kalaban ng ating gobyerno. Okay, unahin ko dito si Police General Junardo Carlos. Member ito ng PMA Class of 1988. Ito, may personal siyang pahayag December 17, 2024, 2 days ago. Sabi niya, si General Carlos, in the past days, we witnessed how an abusive, take note of the word, abusive former enemy of the state turned party list representative, accused without presenting any evidence, a decorated anti-drug operator and public servant for over 38 years. He cited him, although hindi niya pinangalanan, but ito si Paduano. He cited him for contempt and wanted him detained. We cannot allow this to pass. Mabigat na salita ito. We will not take this sitting down. Ibig sabihin, may plano. Yan ang mabigat. Para bang bulkan kanlaon na grabing init tapos biglang sumabog. Yan ang pagkaintindi ko, yung we cannot allow this to pass and let them continue to dishonor the men and women who selflessly and patriotically serve this country and the Filipino people. I support former PIDEA Director General Wilkins Villanueva, his honor, his life. Junardo Carlos, retired Police General, 17 December 2024. Salamat po, Sir Junardo Carlos, sa inyong pagpakita ng suporta sa inyong kasamahan na si General Wilkins Villanueva. Okay. Si General Carlos, isa siya sa pumirma sa manifesto ng PMA Class 1988 expressing their support to General Wilkins Villanueva. So ito, separate statement niya ito. Ibig sabihin, galit. Isa pang pumirma doon sa manifesto ng Class 88, si former AFP Chief of Staff General Faustino, na naging Secretary of National Defense. Nakasama ko sandali ito sa Mindanao noong
Eastern Mindanao commander siya at talagang matitino itong Class 88. Yung mga pumirma doon, marami akong nakasama at salamat dito kay General and Secretary Faustino sa pagsuporta sa kanilang mista. Yung isa pang pumirma doon na 4-star general sa Coast Guard, nakalimutan ko yung pangalan, but tandang-tanda ko nung binasa ko yung pangalan. Admiral, Philippine Coast Guard. Wow! Ang galing ng class na ito. Nakapag-produce sila ng 3 4-star general. Kasi sa Class 88, ang alam kong Chief of Staff, si General Faustino at saka si General Centino na ngayon Presidential Advisor na on West Philippine Sea Affairs. So pangatlo itong Coast Guard Admiral na mista nila, nakalimutan ko yung pangalan. Okay, ang pang-apat na galit ay walang iba kundi si Senator Bato de la Rosa, dating PNP chief. Ito, may post siya. Ronald Bato de la Rosa, 19 hours ago, as I have said, sabi niya, walang forever sa abuse of power, Mr. Paduano. There is always a time for reckoning. May hangganan ang lahat kasi akala ng mga kongresista is ano na sila yung unlimited yung kapangyarihan nila. Akala nila forever sila na manunungkulan. Sabi nga ng isang post na basa ko is yung kapangyarihan nitong mga kongresista is ipinahiram lang ng taong bayan. Hindi katulad ng mga general na pinaghirapan nila. Dugot, pawis, buhay ang itinaya nila para makuha yung pagiging general. Over the years. Tapos yun, binutuhan lang ng ilang libong mamamayan. Mga ilan bang boto ng party list? Sabihin mo na 200,000. Yun lang. Tapos, ganun, pagpapakita ng kapangyarihan ko, no? Okay, magbasa tayo sa mga comments. Dito sa post ni Senator Bato na sabi niya, there is always a time of reckoning, Mr. Paduano. Ano kaya mangyari ito kay Paduano pag come 2028 at nagpresidente si BP Sara? Tignan natin. Okay. Nasser Alonto, if this abuse will not be checked, then time might come. The new People's Army will be the one roaming the cities and soldiers are hiding in the mountains. Upside down na ang panggobyerno, my opinion. Tom Mascareñas, kilala ko ito. He is not fit to live in civil society. He fits behind bars and rots there. Henry Lopez, dapat walaon ning party list system because it doesn't serve its purpose for representation of the marginalized sector. What is happening now is that it becomes the open door enemy of the state to infiltrate. Okay, nabasa ko ang history ng Abang Lingkod. Ito yung party list ni Paduano. So, noong una, nanalo sila. Kailang i-declare ng COMELEC na basta, kinancel niya ang panalo kasi sabi ng COMELEC, ang Abang Lingkod, it does not represent any sector at all. Kasi ang party list
You represent a marginalized sector. Example, OFW, tricycle drivers, mga riders, fishermen, mga ganon, athletes. Alam nyo, ang unang desisyon pala ng COMELEC nung nanalo itong Abang Lingkod, wala siyang nire-represent na sector of society. Kaya, wala. Eh, nag-apila sa Supreme Court itong si Paduano. Ayun, kinatigan ng Supreme Court. Ayun, kaya nakaupo siya hanggang ngayon. Kaya lang, ano bang nire-represent niya? Abang Lingkod. Mas mabuti pa yung former rebels. Pwede pa yun. Wala, Abang Lingkod. Yun po ang history ng Abang Lingkod. But anyway, sana mag-isip-isip ang mga kongresista. Kasi nakailang araw na bang nakakulong si General Villanueva? Magwa 1 week na ata. Ang hirap yung ganyan. So mabuhay po kayo mga PMAers, members ng PMA Class of 1988. Nakikiisa kami kayo, nakikisimpatya kami sa inyo. We are behind General Wilkins Villanueva. Marami na akong nakausap na nagsasabi na talagang matinong general ito.